talata mula po sa aklat ni San Mateo. Matthew chapter 13 verses 24 to 43. Matthew chapter 13 verses 24 to 43. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po bang mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka babunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin upang sunugin, at ang trigo ay inyong tipunin sa aking kamali." Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumagong, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, hanupat na papumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan." Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik na mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susugungin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at iahagi sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ibig, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita po ng ating kaligtasan. Praise the Lord. Sige po, malakas muli na papuri para kay Yahweh El Shaddai. Palakpak ng mga pinagpala ng Diyos. Praise the Lord. Palakpak ng mga naniniwala na kasama natin si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Pakibati po ang katabi, ang malapit sa inyo. Sabihin mo, kapatid, sumaiyo ang pagpapala ng Diyos. Amen po. Praise the Lord. Sige po, pwede na kayong maupo sa presensya ng Panginoon. Ayan. Isang mabiyaya, pinagpalang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. At syempre po, isang pinagpala, kabiyayang gabi din po sa ating minamahal na punong lingkod,
kay Sister Belen, sa ating pong assistant servant leader, kong Michael Velarde at sa buong Velarde family. At sa ganun din po sa El Shaddai Gospel Music Ministry, isang pinagpalang gabi po. At syempre po sa ating lahat. Gayun din sa mga nakatune in po sa radio at sa YouTube ay isang mabiyaya at pinagpalang gabi po sa ating lahat. No, salamat sa Diyos, isang tapik sa balikat na tayo po ay nakarating sa gawain na po yung mga iba naman po sa kanilang mga lugar, kahit na ang panahon ay talaga naman po ng basa, no, na ula-ulan ay isang challenge, no? Na yun yung tinatawag nating challenging weather. Pero para kay Lord, no, tayo po ay nagpapatuloy pa rin. Pero syempre po, sa mga ilan na hindi nakapunta at nakaalis, ano po, andun pa rin po ang biyaya at pagpapalang ni Yahweh El Shaddai. Amen po. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Tapos po ang kamay ng nakakapanood po ng balita. Meron pa po ba? Ako po kasi pinsan na lang. Ano po? Taas po ang kamay ng nag-scroll sa Facebook. Meron po ba? Ano po? Ano, yung pag-ating pong pag-scroll, minsan yan yung inaabot ng oras eh. Hindi mo napansin, ay, 2 oras na pala ako nag-scroll sa Facebook. Kaso po, kung sa balita, sa TV, pag nanood ka sa TV, usually, makikita mo na kung anong ibabalita. Diba, binibigyan ka na nila, lalo na kapag commercial ng isang palabas, tapos doon na yung sunod na ibalita, titignan nila, o ipapakita nila sa iyo kung ano yung balita o ibabalita nila. Kaya kapag merong isang topic na naka-interest sa'yo, ay susubaybayan ko yan. Diba? Ganun po tayo. Pero sa Facebook or social media, alam niyo po ang isa sa mga nakaka-addict sa social media, particularly Facebook, no, Instagram, yung scroll ng scroll. Kasi yung idea na ikaw ay nag-aantay ng bago. Siyempre pag nag-scroll ka, diba, sports, for example. Pag nag-scroll ka ulit, abay may nasayaw. Pag nag-scroll ka ulit, life hacks naman. Pag may nag-scroll ka ulit, comedy naman. So iba-iba yung binibigay ng Facebook. At depende po sa algorithm, may tinatawag pong algorithm. Ibig sabihin, kung ano yung madalas mong pinapanood, ano yung madalas mong nilalike, at ang madalas mong kino-comment, siyang lalabas sa Facebook. Kaya minsan, makikita mo yung klase ng, pag nakita mo yung isang tao, nakita mo yung Facebook niya, no? Tapos puro for example, TikTok, itong taong ito mahilig manood ng TikTok. Kasi may mga nag-upload, kaya Reels. O kaya naman, pag nakita mo ng isang tao yung mahilig sa sports, diba, makikita mo rin yun sa newsfeed niya. Amen po. Pero, sa Facebook din, ay naghalo-halo na ang content. May maganda, at meron din namang hindi maganda. May mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Yung mga balita ng mundo na talagang maganda yung hatid. Pero meron din namang mga balita na parang ang sama. Hindi pala parang ang sama talaga. Na-encounter niyo na po ba na kayo'y nakakita ng mga balita sa Facebook? For example, patayan, nakawan. Meron na po ba kayong nakita? For sure, meron na. Kasi po, ang 2 or 3 hours na pag-scroll sa Facebook, ibig sabihin, meron na. Tanungin ko po kayo, ano po ang inyong nararamdaman kapag po kayo ay nakakakita ng mga hindi magagandang balita? Nalulungkot? Stress? Natatakot po? Kasi parang minsan na-anxious ka pa. No? Kasi parang iniisip natin na nangyayari pala to. Kaya baka paglabas ko ng bahay. Pero kaya natin pinag-prepare yung pag-iingat ni Lord. At nandun din na nalulungkot. Nalulungkot sapagkat hindi ito yung gusto ng Diyos eh. Hindi ito yung kabutihan. Hindi ito yung dapat na nangyayari. Hindi ito yung dapat na papanood ko. Hindi ito yung dapat nararanasan ng ibang tao. Hindi ito yung dapat na nararanasan ko. Kaya kapag tayo po nakakita ng balita na hindi maganda, nakakalungkot po, nakaka-stress, or even nakakatakot. Po? At alam niyo po, mga kapatid ko kay Kristo,
Kaya nga po sabi ni Brother Mike ng ating mahal na punong lingkod, sa DWXI tayo makinig. Pero again, ulitin ko po, since ang social media ay ngayon, mas ito na yung one of best ways na ginagamit ngayon para communicate sa iba, sa tao. Ngayon, hindi na maiwasan yung masasamang balita. Amen po. Alam niyo po, mga kapatid ko kay Kristo, kaya ko po ito nasabi, sapagkat ang isa sa mga stumbling block o yung hadlang sa pananampalataya ng tao o sa paniniwala sa Diyos ay ang kasamaan ng mundo. Kaya nga may malaking question, kung may Diyos, bakit nangyayari ito? Kung mabuti ang Diyos, bakit hinahayaan niyang mangyari ito? Kung makapangyarihan ng Diyos, asan ang kapangyarihan ng Panginoon para pigilan ng masama? Amen po? Para kung nanonood ka ng Darna, ng Voltes 5, o ng mga anong hero shows sa TV, pag may nangyayari ng kaguluhan at halimbawa, doon makikita mo ang tanong ng mga tao doon sa TV, saan yung tagapagligtas? Kapag hindi nakarating yung tagapagligtas, nagagalit sila sa tagapagligtas. Para bang, alam mo yon, hindi ka pwedeng mali. Dahil sa'yo, kaya nangyari to. Dahil hindi ka maagap. Hindi ka maagap kasi. Po? Ngayon, my dear brothers and sisters, punta tayo sa gospel. Binigyan ko lang po kayo ng introduction, pero mamaya mas papaliwanag ko po. Since may mga kasama pong nangyayari, aware tayo dyan, at ang question mark na lagi pong tinatanong, kung may Diyos, bakit po ito nangyayari? Dahil sapagkat dito po sa gospel po, yung mabuting binhi, verse 24 to 30, ay naghasik ng mabuting binhi. Tapos, ang kaaway, naghasik din. Yun nga lang ng damo, ng masasamang damo. At dahil po dito, mga kapatid ko kay Kristo, hindi nila, kumbaga parang nahaluan. Nahaluan ngayon. At ito'y pagpapakita po sa gospel na merong evil. Present ang evil sa ating pong mundo. Pero, tatlong bagay po, ang gusto ko pong pagnilayan po natin na attributes ng Panginoon na ipinakita sa gospel na siyang dapat nating panghawakan bilang mga mananampalataya. Amen po? Ilan po? Tatlo. Tatlong attributes po. Una, isang katotohanan din po at isang attribute ng Panginoon at isang nature ng Diyos. God is always present. Sabihin niyo nga po, present. Ibig sabihin, nandyan si Lord. Ngayon, ang question ko po kanina, marami nagtatanong, kung andyan ang Panginoon, bakit may nangyayaring kasamaan? Bakit may nangyayaring kasamaan? At minsan, kapag merong isang lumapit sa iyo, nasasabihin, Sister Sarah, bakit kaya ito nangyari sa aming pamilya? Bakit kaya ito nangyari sa aking anak? Ako po bilang preacher, hindi ko rin po masasagot yun. Hindi ko po alam ang sagot. Ngayon, sabi dito, nagtanim ang Panginoon. At makikita po natin na nagkaroon ng damo kasi may kaaway na nagpunla din ng masasamang damo. Pero, tingnan niyo po, sabi dito, puno din na natin yung masamang damo. Pero ano sabi na po nung nagtanim? Huwag muna. Pero, kitang-kita sa gospel that God is there. Pinapakita ng gospel na kahit may masamang damo, kahit may kasamaan sa mundo, nandyan siya. Amen po? Nandyan siya. Ito nga po when we say God is present, it is a belief that God is always with us. He is actively involved sa buhay natin. Pag sinabi natin God is present, nandyan siya. At actively involved siya. Ibig sabihin, kasama siya, tumutulong siya, kinakatagpo niya tayo. Sinasamahan niya tayo. Ngunit, ang tanong, paano pag may kakilala tayo na hindi naniniwala sa Diyos? Tapos, ang rason pala, bakit sila hindi naniniwala sa Diyos? Kasi may masamang nangyari sa kanilang buhay. Sabi ko po sa inyo kanina, isa sa mga greatest stumbling blocks ng pananampalataya ay ang kasamaan ng mundo. Lalo na, kapag syempre, ikaw yung nakaranas
mga mahal mo sa buhay. Ang tanong bakit ito nangyayari? Kung may Diyos, bakit? Pero ito ang gusto kong tandaan niyo po. Ang kasamaan ng mundo ay hindi nagpapasinungaling sa pag-iral ng Diyos. Ulitin ko po, ang kasamaan ng mundo ay hindi nagpapasinungaling sa pag-iral ng Diyos. Ibig sabihin, kahit may masama, kahit sabihin natin na ang daming nangyayaring masama sa mundo, hindi ibig sabihin nun na nenegate niya yung presence ng Diyos. Nandyan ang Panginoon, present ang Panginoon, na po kahit napakaraming kasamaan. Pero ito po, if there is bad sa mundong ito, there's also good. Ito po ay ayon kay Dr. Ravi Zacharias. Sabi niya, if there is bad, there is also good. Amen po. Kung may good, nakita natin sa gospel, may bad kasi may masamang damo. At kung merong good and bad, meron tayong batas. Pamantayan kung ano ang dapat gawin at kung ano yung parusa kapag ginawa mo yung masama. At sino yung nagbibigay po ng batas? Who is the lawgiver? Ang Diyos. Na po, ang Diyos ang nagbibigay ng batas. So kung may masama at may mabuti, at dahil may masama at may mabuti, may batas. At dahil may batas, ibig sabihin, may Diyos. Kasi siya yung nagbigay po noon. And kahit natanongin ng tao, if there's a good God, how come that He allows bad things to happen? Alam niyo po, ito lang yung aking pong, isa sa aking pinangahawakan. Hindi natin maintindihan po eh. Kahit nga siguro ang laki ng ating pananampalataya, pero pag dumating sa point na, Lord, bakit ito nangyari? Ang tatandaan po natin, my dear brothers and sisters, laging gumagawa ang Diyos ng mabuti. Kaya niyang gumawa ng mabubuting bagay sa mga pangit na nangyari. Kahit gaano pa ito kasama. Sister Sarah, bakit niya po ito pinapahintulot? Bigyan ko po kayo ng iba syempre yung niloob sa pinahintulot. Pag sinabi nating niloob ng Diyos, ginusto niya. Ginusto niyang mangyari. Ginusto niya na pagpalain ang buhay mo, sumasenso ka, gumaling ka. Pero maaaring pinahintulutan din niya na magkasakit ka. Pinahintulutan niya yung mga bagay na kasamaan ng mundo ito. Hindi para pabayaan ng tao. Pero, kundi gumawa ng mas mabuting bagay doon sa masamang nangyari. Tandaan po natin, mga kapatid ko kay Kristo, ulitin ko po, iba ang niloob sa pinahintulot. Lahat ng kasamaan na nangyayari sa mundo ay dahil sa kagagawa ng tao at ito ay pinahihintulutan lamang ng Diyos. Pero naalala ko po yung sinabi ni Brother Justin. Sabi niya, pag na kay Lord ka, laging win-win. Ibig sabihin, kahit parang ang sama nang nangyari, pero pag ikaw ay na kay Lord, panalo ka pa din. Kasi kayang gumawa ng mabubuting bagay ng Panginoon sa mga nangyari na hindi maganda. Ngayon, kung bakit po may evil, sapagkat ito yung pinapakita ng gospel na pwedeng maimpluwensyahan ka ng masama. Kapag may nangyari o sa buhay ng isang tao na masama, pwedeng mag-lead sa'yo na mas magtiwala kay Lord o umalis papalayo kay Lord. Amen po. Lalo na kapag talagang sobrang sama. Pero anong pinapahayag po ng gospel? Ang isang lesson din po dito, na tayo po bilang mga mananampalataya, kahit po yung mga nakaranas ng masasamang bagay, hindi ito instrumento ni Lord para lumayo tayo. Kundi ito'y pagkakataon para mas lumapit tayo sa Kanya. Amen po. Sabi nga po, huwag nating hayaang impluwensyahan tayong ng masama. Huwag nating tanungin, huwag nating pagdudahan ang existence ng Panginoon at ang presence ni Lord sa buhay natin. Kasi nandyan talaga siya Kung bakit may nangyaring masama, hindi natin alam. Maraming tanong, sabi nga, mas maraming tanong kaysa sagot. Siguro po, pag ating nakita ang Panginoon, malalaman natin ang kasagutan.
Pero ang hinihingi ng Diyos, tiwala sa Kanya. Pairalin ang tiwala sa kabila ng maraming kasamaang nangyayari ngayon sa mundo, maaaring nangyari sa buhay natin. Kung tutusin, hindi naman talaga po natin gusto na may mangyari sa ating masama. Pero ito lang yung ating pong panghawakan. No? Nasabi po sa Joshua 1:9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God will be with you wherever you go." Amen po. Kasama natin si Lord. At ito yung ating po be on our guard and do not allow ourselves to be influenced by the evil things of this world. So una po, yun yung gusto ko pong ipaalala sa atin, na God is present. Hindi ito dapat humadlang sa ating pananampalataya. Yung evil things, hindi dapat humadlang sa pananampalataya at relasyon natin sa Diyos. Amen? At dalangin ko po mga kapatid ko kay Kristo. Now, kahit minsan may mga nakakalungkot at kasi nakaka-disappoint naman talaga pag may nangyayari. No? Pero tandaan natin, God is present. Meron nga pong isang nag-message sa akin nung kami po'y nagsisimula pa lang. Sabi niya, Sarah, tinan niyo ito, na isang news po na parang yung isang bata po ay na-murder. Na po? And then, yung bata pong yun, ay meron pong isang nag-comment at ini-screenshot. Ang screenshot po at ang comment, sabi niya, kung may Diyos at kung mabuti ang Diyos, bakit niya inayaang mangyari ito? Bakit niya inayaang mangyari ito? At totoo lang po, wala po akong nasagot doon. Kasi hindi ko naman po alam. No? Pero, ang aking pinaniniwalaan at may Diyos, mabuti ang Diyos, at kumikilos, at may kontrol ang Diyos sa lahat ng bagay. No po? At yun ang sabi ko na sabi ko sa kanya, pero hindi ko alam kung anong sagot. No po? Pero ito yung mensahe ng gospel. Huwag tayong ma-discourage. Kasi nakikita ng Panginoon yung masasama at mabubuti. Nakikita ng Panginoon yung mga magagandang nangyayari at yung hindi maganda. Yan ay pinakita sa gospel. Sapagkat alam ng Panginoon na may naghasik ng damo. At alam niyo po, sa gospel, yung tinatawag po nilang tares, na po mamaya po ipapaliwanag ko rin, ang tares, o yung damo na yan, na po pag yan ay sinabay po sa wheat, o dun sa tinanim ng ating pong Panginoon, sa gospel, yan po, bago pa lang silang sumisibol, yung wheat, hindi mo ma-distinguish yung pagkakaiba. Hindi mo ma-distinguish kung ano ba dito yung damo at ano ba yung tinanim talaga. Pero kapag lumalaki naman ako, hindi mo naman na pwedeng bunutin. Madi-distinguish mo na kung ano ang damo sa hindi. Kasi that time, hindi mo na pwedeng bunutin. Kasi po nakapulupot na. Magkapulupot na yung ugat nila. So pwedeng matanggal yung wheat na po kasama ng tares o ng damo. Kaya po, sinasabi dito, nakikita ng Panginoon No? Nakikita ng Diyos yung masama at mabuti. Pero there's a time. May perfect timing ang Panginoon at mas makapangyarihan pa rin ang Diyos kaysa sa lahat ng mga kasamaan na nangyayari sa mundo. Parang sa mga palabas po, sa huli, ang kabutihan pa rin ang magtatagumpay. Amen? Ang kabutihan pa rin ang magtatagumpay. Minsan po, may nagtanong sa akin, sabi niya, bakit ito nangyari, Sister Sarah, bakit ito nangyari sa akin? And then, may isang instance po na aksidente, tapos tinakbuhan. So, ang sabi niya po sa akin, alam mo, Sister Sarah, nagtanong ako kay Lord. Kasi, yun nga, naglilingkod naman. Pero siya, bilang lingkod ng Panginoon, nagtanong kasi, nabuhay yung kanyang asawa at hindi na po siya, nabuhay yung kanyang asawa pero hindi siya maalala. Yan po ay, I think narinig ko yung kwentong yan sa Australia po, ako po ay na-assign doon. At alam niyo po, siguro sa mga ganitong pagkakataon, it is tempting to parang tumigil na. Tumigil. Lalo na kapag nagkaroon ng injustices.
sa kanya, katulad niya na aksidente po yung kanyang asawa, tapos hindi na siya maalala. Pero ito po yung ating tatandaan. Ulitin ko po, na sa kabila po noon, ang ina-expect ni Lord, tutuloy ka pa rin. Kapatuloy ka pa rin. Parang yung nangyari po, tuloy pa rin siya. Kahit po nagkaroon ng questions kay Lord, tuloy pa rin. Kasi hindi kasamaan ang dapat mag-discourage sa atin. Hindi kasamaan na po ang, alam mo yon, magpapaalis sa atin. Parang pag may nangyari sa ating masama, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Amen po. Pag nag-scroll po ako sa Facebook at may mga nakikita po akong hindi maganda, alam niyo po ang naiisip ko, no? Bukod sa nakakalungkot po, ang iniisip ko, si Lord ang bahala. Si Lord ang bahala. Hindi man ngayon, pero si Lord ang bahala. Kasi ito po yung isang nakakalungkot din, na nakakalimutan ng tao na may Diyos kasi nakakakita siya ng masama. At nakakalimutan niya ang pagpapala at pagkilos ng Panginoon dahil sa masamang nangyari sa kanya. Meron na po ako nakilala na hindi talaga naniniwala kay Lord. No? Atheist. Pero, alam niyo po, usually pag mga atheist, ang i-question nila sa'yo ay yung presence of evil. Kung may Diyos, bakit nangyayari yan? Kung may Diyos, bakit nangyayari yan? Yun talaga yung ibubungad nila sa'yo. At tayo na hindi naman talaga natin alam, kasi pong hirap sagutin eh. At ang hirap na anuhin po sila eh. Pero since buo na yung isip nila at puso nila na walang Diyos, na para sa kanila ay walang Diyos. Ano po? Sasayang lang yung ating panahon. Pero, naway may pakita natin sa ibang tao na mayroong mabuting Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa pamamagitan ng pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpupuri pa rin sa Diyos kahit dumaraan sa pagsubok. Amen po? Ano bang masasabi po natin? Diba minsan kahit po may mga problema, parang, sister, ang tatag ng pananampalataya. Masaya pa din. Ano po? Mas nakaka-attract tayo ng mga mananampalataya kapag kahit sa kabila ng pagsubok, nandiyan pa rin tayo. Sabi nga ni Pope Francis, we proselytize not by words, but by attraction. Ibig sabihin, tayo daw po, when we say proselytize, nag-convert ng mananampalataya from non-believer to, believer na. So we proselytize not by words. Hindi tayo nag-convert o nag-attract ng tao, kundi through words, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi by attraction, by witnessing, na nakikita sa buhay natin, may Diyos pala. Kaya nga alam niyo po sa Facebook, mainam na kung paanong laganap yung mga bad news, yung mga masasamang balita, ay siyang gamitin din natin instrumento para palaganapin ang kabutihan at pagpapala ng Diyos. Kasi kung hindi nag-aatubili, hindi nangingimi yung masasama na magpalaganap ng mga balita para panghinaan ng tao, tayong mga mananampalataya naman, let us use social media na para naman ipakita na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay at kumikilos. Amen po? Kasi tatandaan natin, my dear brothers and sisters, ito yung isa sa mga privilege. Gusto ko pong gamitin yung word na privilege. Na kapag tayo tumanggap ng pananampalataya, tayo rin ay may magandang pribilehiyo, responsibility, na ipalaganap ang mabuting balita. Praise God, glory to Christ Jesus. Ayan, ito na naman po, isa na naman pong episode ng Amor Solo Prayer Meeting. Ito po ay July 19, 2023. So, hindi ko po alam kung paano ko ito na-retrieve, no? Pero ito po yung lumabas sa aking search engine. Ayan, sa algorithm na nabanggit, no? Ating ginamit na kapatid ay ang ating young evangelist na tinatawag, ng bagong kapanahunan natin, sa Sister Sarah Baula. So, ayan, ang ginamit pong Bible verse ay ang Matthew 13, 24-43. Yan, kung di po ako nagkakamali.
So, bali ito po ay ang talinhaga ng ating Panginoon. So, ang nagustuhan ko po dun is yung pinaka last part eh. Yung ang mga matuwid ay magniningning, no? Sa piling ng ating Ama. So, ako po, pinipray ko po yun na tulungan ako ng Diyos na maging matuwid hanggang wakas. No, sapagkat ang tao ay marupok, madaling makalimot sa Diyos na sa Kanya ay nagdulot ng lahat ng bagay. So, isa sa mga na itinalakay po ni Sister Sarah ay ang pagtatanim ng trigo at ang damo. Ano? So, kahit saan tayo pumunta, merong masamang damo or masamang tao na talagang tayo hihilahin, ano? Hihilahin or nanakawin yung ating paniniwala sa Panginoon. Kaya tayo ay patuloy na inaakay na dumalo, makinig, magnilay ng salita ng Diyos. At syempre, lagyan po natin ng title na God is Everywhere. So, kung meron man pong masamang tao or meron pong diablo, meron pong Diyos na sa atin ay gagabay. So, ayan po ang tinalakay ng ating sister na si Sarah Baola. At ayan, ang kompletong video po ay nasa comment section. Pwede po nating panoorin ng kompleto at buo. Anyway, ito po napakahaba. Inabot po ako ng maghapon para mailagay po ang mga titik at letra ng Matthew 13. Yung kanya pong napiling gospel. Pero napakasarap naman pong gawin. No? I love my job kahit na mahirap, masarap po maglingkod. No? Ako po yung unang nang be-benefit kasi ako po yung nagbabasa, naglalagay ng editing, and then syempre sineshare ko po sa inyo. At muli tayo nag-aanyaya na dumalo po tayo sa ating gawain every Tuesday and Saturday sa Sukat Parañaque, San Dionisio at Amber City Grounds. At ang prayer meeting, our solo prayer meeting natin syempre ay Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan sa 118 Amor Solo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. At ayan, at syempre sa Diyos ang kapurihan at sa ating Panginoong Hesus at stay blessed, ka-pray partner, and see you sa next video.